Lipat naman tayo sa susunod na topic natin at pag-usapan naman natin. Etong si BP Sara Duterte, mga kababayan, na karma na po. Ang bilis ng karma. Interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kababayan, rejected. Dahil yan sa mga statement ni BP Sara Duterte noon. Ano ba ang kanyang mga pinagsasabit, mga kababayan? Bakit po ni-reject ang interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Ito po ang dahilan, mga kababayan. Sabi rito, ICC prosecutor Sara Duterte's kidnap claim hurts father release bid. Vice President Sara Duterte remarks may have put her father bid for an interim release from the International Court in danger after the Office of the Prosecutor has opposed a new former President Rodrigo Duterte bid for temporary freedom. Mga kababayan. Di ba? Hindi nila papayagan. At isa pa, hindi lang yon. Ay, sorry guys. Teka lang ha. Ito pa pala yung isa. Oy, ito pala yun. Bago tayo bumalik kay Sara. Mas gusto ko pag-usapan to. Ito, mga kababayan. Ito, pahayag din ha. Sabi ng Circle of Stars. Jingoy Estrada sa umaga, Jinky sa gabi. Viral ngayon ang Facebook post ng dating commercial model ni si Robby Tariosa tungkol sa umano'y ibinunyag niya tungkol sa kontrobersyal na senador na si Jingoy Estrada kung hindi ito magre-resign sa kanyang posisyon. Post ni Robby nitong September 12, Jingoy, mag-resign ka na. Kung hindi, I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reason ba't kami naghiwalay. I have all the receipts dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. Hindi, basahin ko lang konti. Sa comment section ay tila kinumpirma ni Robby na isa siyang member ng LGBT community, si Jingoy, at hindi talaga ito tunay na lalaki. Tanong sa kanya ng abogadong si Darwin Cañete, Federation member. Sinagot naman ito ni Robby ng leader behind closed doors in a basement. Pinalalahanan naman si Robby ng kanyang kaibigan na libel ang kanyang pinost. Subalit, diniin ng dating matini idol na meron siyang mga resibo at nagpapatunay ng kanyang mga isiniwalat. Uy, atapang. I have receipts po. Pati si Joed magtitistigo paano sila nagkantunan. Sorry. Nabasa ko lang. Habang nangangampanya dati for FPJ komento niya, dagdag pa ni Bobby, isang botome, si Jingoy, o yung mga baklitang nag-e-enjoy kapag kinakangkang. Loko! Sorry guys binabasa ko lang to, nadulas lang ang inyong abang lingkod. Ayon din sa kaibigan ni Robby, alam din daw ng misis ni Jingoy ang totoong kasarian ng kanyang Mr. I. Iba to Matagal na maraming may alam. Matagal na daw na marami ang may alam. Misis nga niya alam eh. Basta mayaman na rin kasi quiet na lang hilig niyan. Oh. Ay. Ang sabi pa dito, mga kababayan, hilig niyan basketball players. Aray. Sa ngayon ay dinadagsa na umano ng death threat si Robby, subalit wala raw siyang pakialam at patuloy na maglalabas ng katotohanan. Ito na po, mga death threats na. I do not care. I will continue to speak the truth. Bakla at sinungaling ka. Ay. Botomesang Becky. Well, Ma'am Lilibet Jose, base sa nabasa ko, ito ay paghihigante. Why? Kasi third party daw si Jingoy sa paghihiwalay ni Robby Tarosa at ni Joed Serrano.
Kaya nga, nagalit si Robbie dahil inagaw daw ni Jinggoy si Joed Serrano. So alam na rin ni Erap, napapailing na lang. Oh, siguro sabi ni Erap, lalaking lalaki ako. Ang dami kong mga inanakan, tapos ikaw. Ay, may katim ako sa basketball. Siga-siga na napak sa court. Nahuli namin sumusubo. What? What the fuck? Going back mga kababayan, pag-usapan natin itong si Inday Duday, 'di ba? So, ayan, lumalabas mga kababayan, mga ka-GPnatics na si Sara Duterte. Ang dahilan kung bakit ngayon ang kanyang tatay ay hindi mapagbibigyan ng interim release. Ano pa ang mga katibayan natin, mga kababayan? Ito. Ano ba yan? Puwet ni Jinggoy lagi lumalabas. Tama ka na, Jinggoy. Ito, mga kababayan. Ewan ko ba dyan? Bakit labas ng labas? Ayaw ko na nga palabasin eh. Sabi dito, on July 19, 2025, Sara Duterte, the current Vice President of the Philippines, spoke in front of the crowd or of a crowd in The Hague and was interviewed afterwards. During this event, she repeated the claim that Mr. Duterte was kidnapped by the ICC and state it was illegal to bring him to the court. She also told supporters, supposedly in jest, that she had discussed breaking Mr. Duterte out of the ICC detention unit with a colleague. Mga kababayan, yan ang sabi dito nitong si Deputy Mandiaye Niang. Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang. Di ko alam kung paano ibasahin yung kanyang pangalan. 'Di ba? Pero ang sinasabi nila dito, sila ay nagdadalawang isip at hindi nila papayagan si Duterte, si Digong, na bigyan ng pansamantalang paglaya. Dahil sinasabi nga ni Sara Duterte, ang tatay niya ay kinidnap. 'Di ba? Kung kinidnap ito, papalayain mo ba? 'Di ba? Pangalawa, sabi niyang ganon, si Sara Duterte ay gagawa ng kaguluhan. 'Di ba? I-break nila yung selda ni Digong para ito ay patakasin. Which is hindi po maganda. 'Di ba? The more na nagsisinungaling sila about him, the more na magtatagal si Digong sa dahig. Kaya nga 'Di ba? The more na sila yung taktika nila, the more pa na binabanatan nila ang ICC. Syempre mga kababayan, hindi sila papayag noon. Gawin mo ba naman sila, pagbintangan mo ba sila na kidnapper Tapos sasabihin mo pa na itatakas si Digong, magji-jailbreak sila. So ayan po mga kabalita, na ito ay magiging malaking epekto or magiging dahilan mga kababayan para hindi po mag-grant yung interim release ni Digong Duterte. So, naniniwala tayo na yung ginagawa nila ngayon is one of the tactic or delaying tactic mga kababayan para siya ay humarap sa tinatawag nating confirmation of charges. Bakit? Dahil alam nila na mapaparusahan si Digong at hindi ito pagbibigyan sa kanyang interim release bid. Kasi ang kanilang kahilingan ngayon, ang kanilang apila, mga kababayan, indefinite suspension ng tinatawag po na confirmation of charges. Ibig sabihin pag indefinite, habang buhay si Digong na hindi nahaharap.
Hanggat yung tao ay hindi fit. Eh samantalang sabi ni Kitty, "Uy, yung tatay ko maayos ah. Yung tatay ko, he is good as 80 years old. Hindi yan kagaya ng iba, 'di ba? Normal lang sa 80 years old na ganyan. Oh, he is strong." Nadali sila doon dahil mga kababayan, ito palang nangyari na yan, hindi nila na-briefing ng maayos si Kitty. Kaya siguro, nagagalit ngayon yung mga anak. 'Di ba? Yung mga kapatid ni Digong Duterte. Ano ba yan? Bakit di nyo briefing yung kapatid nyo? Yan, tama yan. Diyan na mamamatay sa dahig etong si Digong Duterte kahit anong mangyari. Aha. Okay. Yan mga kababayan ha. At syempre lipat naman tayo. Nako po. Ayaw nyong ano yan. Wala